may emergency, humaharurot agad ang mga ambulansya. Pero paano na lang ang mga malalayong lugar sa Pilipinas na hindi nabibigyan o naaabot ng mga ito? Katulad ng isang liblib na bayan sa probinsya ng Sarangani sa Mindanao. Ang solusyon, mga ambulansyang kabayo. Sa bulubunduking bayan ng Malapatan sa probinsya ng Sarangani, matatagpuan ang sitio Ulo Fitam ng mga katutubong Blaan. Ito ang pinakamataas na lugar sa buong lalawigan. Sa layo nito sa kabihasnan, halos walang serbisyo ng gobyerno na nakakarating dito. Pagtatanim ng mais ang kabuhayan ng mga taga-sitio Ulo Fitam. Pero araw-araw daw, kamoting kahoy lang ang kanilang kinakain. Kaya karamihan sa mga residente, sakitin at kulang sa nutrisyon. Maraming namamatay dito dahil sa kawalan ng doktor. May mga pigsa, sumasakit ang ulo, nagtatait, nagsusuka, kaya maraming namamatay. Pero para kay Dr. Roel Cagape, volunteer doctor, hindi raw hadlang ang malayong distansya para makapaghatid siya ng serbisyo sa mga nangangailangan. Nito lamang Martes, sumama ang aming grupo sa kanya para sa isang medical mission sa sitio Ulo Fitam. Mula sa Kabayanan, halos isang oras naghabal-habal sina Dr. Cagape para marating ang paanan ng bundok. Kinailangan ding tumawid ng ilog. Hindi lang isa, dalawa o tatlo, kundi 30 ilog na may rumaragasang tubig hanggang hita. Iba ito dahil mataas ang tubig, tapos nag-iba na ang mga daan dahil sa kababahalang. Abutin tayo ng 3 to 4 hours. Sa bilis nga ng agos ng tubig, nadulas ang isa sa mga kasama ni na Dr. Cagape. Matapos ang humigit kumulang 3 oras na pagtawid sa mga ilog, sinimulan na nilang umakyat naman ng bundok. Hanggang sa wakas, makalipas ang mahigit 4 na oras, nakarating sila sa sitio Ulo Fitam. A few flafos de creo. Walang sinayang na oras si Dr. Cagape. Agad niyang sinimulan ang panggagamot sa mga katutubo. Ang bata niya ay hindi pa pinapakain ng solid food. At the age of 10 months na dapat meron na siyang supplement. Pero ang tumawag ng pansin ni Dr. Cagape, ang aling ito na 6 na buwan na raw nilalagnat. Mila, higda. Most likely, Cox disease, tuberculosis. Naging sakitin daw si baby simula nung nakunan siya. Dahil hinang-hina na, minabuti ni Dr. Cagape na kabitan agad siya ng dextrose. Gawa natin siya ng splint dahil i-travel natin. Napakalayo pa man din ang ating ito-travel sa kanya. Lagyan natin ng splint dito para hindi niya masyadong maigalaw ang kanyang kamay. Kailangan din daw itong madala sa ospital sa lalong madaling panahon. Sa ganitong emergency, ang kaagapay ni Dr. Cagape, isang ambulansyang kabayo. Comfortable ang pasyente, mabilis, at hindi na napapagod yung ibang relative sa pagbubuhat ng pasyente dahil kabayo na lang ang magdadala sa pasyente pababa. Dahil kabayo ang tanging transportasyon sa lugar na ito, ito lang din ang maaasahan nilang mabilis na paraan para makababa ng bundok papuntang ospital. Agad nagpakuha ng mga kawayan si Dr. Cagape.
Nagputol ng 2 kawayan na lagpas tao. Pinalagpas natin para may hawakan. At naglagay ng 2 poste sa magkabilang dulo para pagsabitan ng dextrose. Ang gagamiting kabayo, ang alaga ni JP na si Saddam. Madalas daw na uling ang pinapasa nito na may bigat na hanggang 200 kilos. Kaya tsak daw na kakayanin nito ang pasyente. Masaya po kasi kami yung mga kabayan namin dito. Taong 2005, si Aling Hilda naman daw ang natulungan ng ambulansyang kabayo. Ito raw ang nagsugod sa kanya sa ospital nung tinamaan siya ng malubhang diarrhea. Salamat sa Diyos, magaling na ako. Yun lang talaga ang pinagdarasal ko na sana makarating ako sa Jensan para madala ako sa ospital. At maganda ang pakiramdam sa taas. Kesa sa isasakay ako sa truck, mas komportable ako sa kabayo. Pero ang pamilya ni Baby, nag-aalinlangan na pasakayin ito sa ambulansyang kabayo. Sabi niya baka mahulog siya. Kaya gusto niyang buhatin na lang hanggang barangay. Pero dahil walang kakayahan ang asawa ni Baby na si Bensing para madala ang kanyang misis sa ospital, pumayag na rin siya sa ambulansyang kabayo. Mula sa puso ko, gusto kong gumaling ang asawa ko. Pero bago tuluyang pinasakay si Baby sa kakaibang ambulansyang ito, kinailangan muna niyang maglakad hanggang makalagpas sa matatarik na bahagi ng bundok. Nung nakarating na sila sa kapatagan, isinakay na siya sa ambulansyang kabayo. Higot sa PC, isig kakilid. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang higaan. Apat na katao rin ang umalalay sa kabayo. Kabilang na ang mister ni Baby na si Bensing, pati na ang kanyang anak na si Roger. Kinailangan ding tawirin ng grupo ang 3 kong ilog. Pakinamdam ng pasyente, tumatagilid daw siya dito sa right side niya. Pero mas mabagal ang kanilang kilos ngayon dahil meron na silang kasamang pasyente. Mabuti na lang at kahit malakas pa rin ang agos ng tubig, humanda na ang panahon. Pero biglang napahinto ang paglalakbay ng grupo. Lumuwag kasi ang pagkakatali ng higaan sa kabayo. I-fix lang natin ulit. Sabi ko, itong tali ay dapat dito ilagay para hindi umatras yung stretcher. Nung nasigurong maayos na ang ambulansya, mas binilisan na nila ang paglalakbay. Kailangan na kasi nilang makarating ng ospital dahil papaubos na ang dextrose ni Baby. Kalaunan, naging mas panatag na si Baby sa kanyang pagkakahiga. Takot po ba kayo? Hello. Ha? Hello. Hindi na daw siya takot. Makalipas ang 2 oras, narating ng grupo ang barangay Daan Suyan. Mula rito, babiyahe pa sila ng mahigit 1 oras para makarating sa ospital ng General Santos City.
ng mahigit 5 oras na paglalakbay. Sa wakas, nakarating na sila ng ospital. Pagdating sa emergency room, agad na nilapatan ng paunang lunas si baby. Amin dari kita lahat ng mga maibong salamat ako na emergency. Isa sa mga mabigat na suliranin ng ating bansa ang kakapusan ng mga pasilidad para tugunan ang pangangailangang medikal ng marami nating kababayan. Kabilang na ang kawalan o kakulangan ng mga ambulansya, lalo na sa mga malalayo at liblib na lugar. Pero sa malikhaing isip ng mga Pilipino, nakakagawa tayo ng paraan maski papaano para mas pagaanin ang ating mga pasanin.